Ito, Sen. Raffy Tulfo. Gusto talagang matuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Trending Now TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Trending Now TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Mga kapartido, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin in the future. At yun na nga mga kapartido. Next topic tayo. Isa pa to, si Tulfo, excited sa impeachment. O sige, ayun, pag-usapan natin ito. Sa impeachment. For now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Tutol si Senador Raffy Tulfo sa dismissal ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte bago pa... Sandali. Sinasabi niya na inosente siya. O, tignan natin kung talaga inosente siya. Parang paghahamon yun kay VP Sara, ha? Ba, Senator Raffy? Ba, idol? Anyari? Ba. Naman ang presentasyon ng mga ebidensya. Ito ang tugon ng mambabata sa plano ni Senador Ronald Bato de la Rosa na paghahain ng motion para i-dismiss ang kaso. Paliwanag ng senador, maraming aligasyon laban sa vice-presidente. Kaya mas magandaan niyang mapatunayan ni VP Sara na inosente siya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng paglilitis. Gustong-gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si VP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Gustong-gusto nyo tuloy impeachment. Alam naman natin to si Tulfo, ano to eh. Magbibida-bida to, mag-grandstanding to. Sus! Kabisado na natin to si Tulfo. Tingnan nyo. To be fair. Okay? Masyado silang excited, masyado silang gusto talaga yung impeachment. May gusto talaga silang malaman, talagang di ba? Parang sinasabi nyo na ang bilis-bilis nyong maniwala sa kung ano-ano yung inaakusa sa kanya ng mga tao, ng mga nandiyan sa kamera, yung mga nandoon, na alam nyo naman talagang galit sa kanila. Diba? Siguro, kung ikaw malawak ang pag-iisip mo, malalaman mo talaga eh. Diba? Malalaman mo na kung ano talaga si VP Sara eh. Kung bakit yung mga tao patuloy pa rin na sumusuporta kay VP Sara. Diba? Para siguro parang ang ginagawa nito, gusto kong patunayan kung talagang totoo yung sinasabi ng mga tao na talagang inosente si Sara Duterte at hindi lang doon sa sinasabi na inosente si VP Sara sa sarili niya, kundi yung sinasabi din ng taong bayan tungkol kay VP Sara kung bakit yung mga tao ay hindi nagbabago yung pagtingin kay VP Sara. Parang yun yung gustong subukan ni Senator Raffy. Doon sa matagal nang nanonood sa akin, alam nyo na gusto ko matuloy ang impeachment. Bakit? Kasi alam ko maraming bahong ilalabas si VP Sara patungkol kay BBM. Naniniwala ako dyan. At maaari talaga yon kasi may mga haka-haka na ganyan. Na kapag talaga natuloy ang impeachment, talagang merong mga bala na ilalabas si VP Sara dyan. Diba? Siyempre kung siya pababagsakin, hindi naman siya papayag ng siya lang. Diba? Meron din akong alam sa'yo. Parang kaya yun yung tinatawag na bloodbath. Diba? Yun yung na kapag natuloy talaga yung impeachment na yan, talagang makakabulgaran. So, siguro yun din, yung isa sa dahilan na gustong may malaman to si Senator Raffy, diba? Alam mo naman si Senator Raffy, parang yung Senado, gagawin niya sigurong parang sumbong mo kay Tulfo. Yung mga tipong mga tanong, mga ganun. Hearing ng Senado o sa hearing, kung pinapatawag siya sa kamera, hindi naman siya makapagsalita doon eh. Pag magsasalita ka doon, babarahin ka. Pero sa ganito, patas po, lalong-lalo na, may Duterte block na po sa Senado. Yes. Hindi po ito hawak sa liig. Gaya dati, na hindi tambaluslos. Okay? So, pabor din ako sa impeachment. Pero, hindi ako pabor na ituloy ang impeachment para lang makapag-grandstanding ang mga senador. Hindi ako pabor na ituloy ang impeachment kahit illegal. Kasi po, ang problema natin dito, yung jurisdiction. Pag walang jurisdiction, hindi ka pwedeng maghusga. Hindi mo pwedeng litisin. Ang tanong kasi dito, una, may 4 na complaint. May 3 bago yung pinirmahan na pang-4. So may 1-year bar rule. So kung may 1-year bar rule, in short, walang jurisdiction yung 20th Congress litisin to. So unconstitutional na.
Kasi, di ba, pinirmahan na nila yan, talagang isinulong na nila yan, yung fourth impeachment eh. Pero bago natin simulan ng video ito, no, nagsalita na ako kanina, hindi ko pa i-credit syempre itong video at boses na napapanood natin, pinapakinggan natin at binibigyan ng reaksyon. Syempre, nagmula ito kay Coach Oli. Ayan, syempre, suportahan natin yan si Coach Oli, mga katunay. Syempre, pakibisita ang kanyang channel at huwag niyong kalimutang mag-subscribe para maging updated po tayo sa mga vlogs na inilalabas ni Coach Oli. Syempre, suportahan din natin ang Banateros. Dalawa, pinag-uusapan pa nga. Pwede bang tumawid yung impeachment coming from that 19th Congress going to the 20th Congress? Kumbaga sinasabi ni Coach Oli dito, kailangan nasa tamang proseso. Kasi yung proseso na ginawa nila dyan sa Kamara, di ba, yung pinalagpas yung first, second, third, bakit kikilos ka dito sa fourth? Di ba? Tapos nagmamadali kayo. Yun nga yung sinasabi natin na para silang masyadong nakampante. Kasi nga, si Cheese naman yan nakaupo dyan. Hindi niya tayo bibiguin. Parang ganun. Kaso nga talagang hindi ganun ang nangyari. Kung tama naman, kumbaga sinasabi ni Coach Oli, kung tama naman ang proseso, why not? No? Na ituloy ang impeachment. Kumbaga, impeachment trial na yan. Parang magkabulgara na, magkaalaman na kung ano yung dapat malaman. Masagot mo na ito. Kasi, ang sabi nga dito, kung itutuloy ang impeachment, sagutin muna yun kung bakit. at illegal pala ito, kukwestiyonin din, aakyat din to sa Supreme Court. Lahat nung nangyari, walang nakinabang. Except yung mga senador na nag-grandstanding. Siyempre, TV yan Pakitang gilas yan. Lalo na kung may pagka-vlogger yung senador. Di ba? Bida-bida yan. Kung may mga vlogger ng bida-bida, may mga vlogger na palalong politiko. Di ba? Alam naman natin yung grandstanding na yan. Tapos yung pala, mababasura lang ng Supreme Court. Sa katunayan nga, pinag-i-explain ng Supreme Court ang Congress patungkol dito sa 4 na complaint. Ito ata ang hindi naiintindihan ni Tulfo. Meron munang dapat... Kaya nga hindi maisulong-sulong nila Cheese. Kasi ganun nga yung naging problema. Di ba dapat alam ni Senator Rapi yan? Di ba? Hindi tama yung pagkakaproseso. Kaso ang problema, parang gustong-gusto niya talagang madaliin. 'Di ba? Parang, magkaalaman na. Matanggal na yan para pag tumakbo kang presidente, malaya. Joke lang. Maliwanagan bago ituloy ang impeachment. At kung questionable ang jurisdiction, alimbawa, may nag-aaway sa kanto, may nagsuntukan. Pwede ba ako mag-decide sa kanila kung sino may kasalanan at sinong ikukulong? Hindi. Bakit? Wala akong jurisdiction para mag-decide for them. Wala din akong karapatang magkulong for them. Merong may jurisdiction, sino ang mag-decide kung sino may kasalanan dun sa nagsuntukan. Same thing dito sa Senado. Paano kung didesisyonan nyo yan? Wala naman pala kayong jurisdiction. So kalma-kalma lang. Kalma-kalma lang. Relax lang kayo dyan. Darating din naman yan. Huwag excited magpaka-grandstanding. No, may bakbakan ng... Naalala nyo to si Tulpo? May bakbakan ng BBM at Sara. Saan kayo? Wala. Tahimik kayo. Mas gugustuhin ko pa nag-take side kayo. Kaysa tahimik kayo dyan. Ako kasi kaya naman nagsasalita si Tulfo ng ganyan. Alam naman natin syempre si Erwin, 'di ba? Tumakbo yan sa linya ni PBBM sa alyansa. Si Ben Tulfo nga parang, 'di ba? Parang medyo doon din katutusin. Eto si Senator Rapi, parang ganun din. 'Di ba? Syempre magkakapatid, suportahan. 'Di ba? Safety. Kaya alam nyo, ayaw sa inyo ng taong bayan. Bakit? Nakagitna kayo Parang pinagsasabi nyo, sige maglabanan kayo Duterte, Marcos, Naka-play safe. Tulfo kami. Magkano lang dating na ito? Kung baka pati ako i-libel mo opinion ko to. Senador ka, hindi ka vlogger. Huwag kang balat sibuyas. Diba? Tahimik kayo Kinidnap na dun si PRRD. Wala man lang kayong stand. Hindi sila nagsalita. Saan kayo nagpunta sa Pluto? Ngayon lang kayo nakabalik? Tapos ngayon gusto nyo magbida-bida sa impeachment? Hello? Mas maganda di ba maklear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at Mas maganda maklear muna kung may jurisdiction kayo o wala. mapapatunayan na inosente siya as May punto si Coach Oli doon.
opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment? Nauna nang sinabi ni Senador Bato na kapag nagbukas na ang sesyon sa 20th Congress, una niyang kukwestiyonin ang jurisdiction sa impeachment case. Ngunit para kay Senador Raffy Tulfo, hindi na dapat ito pinag-uusapan dahil mayroon ng jurisdiction ng impeachment court sa kaso. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may maghihiling na madidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial. Hindi porket you are not for it. Sigurado kang hindi mababasura. May numero ka tandaan natin. Huwag tayong maglokohan. Yung botohan na yan, numero lang yan. May numero ka, Tulfo? Baka may influence ka pagdating sa vlog mo. Iba yun. Iba yung influence mo pagdating sa mga politiko. Kumbaga parang ginadala niya dito yung ano yan, sa TV, di ba? Iba talaga, iba na sitwasyon dito. Sa mga katulad mong politiko, iba yun. Tanong, may influence ka dyan sa loob? Kasi dapat alamin niya muna kung tama yung proseso. Kaya nga sinabi ko kanina, kaya hindi matuloy-tuloy yan kasi nakikitaan ng problema. 'Di ba? Kaya sinasabi ko, alam niya naman siguro sa sarili niya yon. Baka nag-aantay. Sinong kakalabit sa kanya, Duterte ba? O BBM? But one thing for sure, I know hindi kakalabit ang Duterte sa'yo. Hindi, Coach Oli, sa tingin ko, hindi sa Duterte yan. Tingin ko lang, ha? Kasi ganyan yung pagsasalita niya, 'di ba? Kumbaga, eto kalabit talaga, alam na natin kung kanino magpapakalabit to. Baka kahit hindi siya kalabitin nun, talagang siya na mismo kakalabit. Oo, Coach Oli, sigurado yan. Pero sa mga Duterte, wala. Hindi talaga yan. Hindi rin makaka-entrance dun yan. No? Talagang alam na, sa akin, nakikita ko na sa kanyang aura kung kanino talaga siya. Sinabi rin ni Senador Raffy Tulfo na tapos na ang usapin kaugnay ng issue sa delaying tactics sa pag-usad ng impeachment proceedings. Dahil unang pagkakataon na magiging Senator Judge, pinaghahanda ang mabuti. Di ba? Naks naman. Naghahanda na siya. Kasi una niyang pagkakataon. Minsan lang kasi magiging judge. Kumbaga, sa TV napapanood ko lang ang mga reklamo. Ngayon, isa na ako sa mga hurado. Wow. Minsan lang once in a blue moon lang yan. Baka sa 2028, hindi na maulit. Patalo na kasi. Sa tingin ko kasi, minsan kasi yung mga tao magre-rely lang sa pangalan Ganun 'di ba? Pasensya na Pero real talk lang tayo, 'di ba? Minsan nagre-rely na lang tayo sa pangalan Doon na lang binoboto. Hindi talaga doon sa maaaring tao na may magawa o yung mga baguhan na nakikita natin na may potensyal na maging senador, hindi na natin tinitignan sa ganun Basta kung kilala natin, uy, tulpo to. Boto natin to, 'di ba? Ganun lang nangyayari. Sabi niya, unang pagkakataon, first timer sa impeachment trial. First timer. Sipin mo. Kaya nga excited. Ka talaga kakwari sa isang lugar, pupunta ka, aalis ka, tapos pupunta mo yung lugar na yun, first time mong makikita. Excited ka Di ba? Parang ganun din siya. Excited siya sa impeachment trial ni VP Sara dahil unang beses niya palang magiging judge. Time mo maging senador. Tingnan nyo kung gaano kalaki to. First time mo maging senador. Tapos impeachment agad. Alam naman natin, nakatutok ang mga mata sa impeachment. Oo. Malaking panakinabang sa kanya yan bilang Usapin senador. yan, talagang Lalo na to si tukan Tulfo, niya. tong si Raffy, mahilig to sa grandstanding. Malaking pakinabang yan sa kanyang vlog. Malaking pakinabang yan kung siya ay may mas malaking pangarap sa 2028. Kaya nga, naghahanda na siya. Kaya excited yung mama. Naku. Diba? Ni Senador Raffy Tulfo ang napipintong pagliliti sa Vice Presidente. Kumukonsultaan niya siya sa ilang Baka isa din to sa umaga, malasin. Alam na naman natin nangyayari kapag ikaw talaga, anti-Duterte ka. No? Parang ang sinasabi ko dati, may sumpa yung pangalan ng mga Duterte. Ang magsabi ng masama sa mga Duterte, talagang yung political career, nawawala. Diba? Baka ikaw naman, malasin ka din. Sa 2028, kung ano man ang tatakbuhan mo. Nako. abogado at dating justices ng Sandigan Bayan at Korte Suprema upang magkaroon ng sapat na kaalaman at makagawa ng intelihenteng desisyon. Ay nako, yan po ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas. But antay-antay lang po tayo. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas Trending Now TV. At syempre natunghayan din natin ang video na yun ng boss na yun, binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.